Gaano ka kalayo tatakbo, Hana? Hindi mo matatakasan ang katotohanan. Natigilan si Hana habang hawak ang liham na iniwan sa kama niya. Ang malinis na sulat kamay ay parang boses na nagbabalik ng lahat ng sakit ng nakaraan. Nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang gilid ng papel. Ilang buwan na ang lumipas mula nang tumakas siya mula kay Josh. Pero eto na naman, muling sumisilip ang anino ng lalaking iniwan niya. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang kwarto sa resort. Ang tunog ng mga alon ay parang alingaw-ngaw ng damdamin niyang hindi pa rin mapakali. Sa di kalayuan, nakita niya si Ethan. Nakangiti ito, hawak ang isang baso ng alak at tila inaanyayahan siyang lumapit. Masyadong maaga para sa drama, Hana, bulong niya sa sarili. Pero hindi niya maitanggi. Ang presensya ni Ethan ay nakakaintriga. Hindi ito basta ordinaryong lalaki. May kung anong madilim at nakakabighaning enerhiya sa bawat kilos nito. Nagkakilala sila ni Ethan kagabi sa bar ng resort. Nakaupo siya sa sulok, tahimik na umiinom ng kanyang cocktail nang biglang umupo ito sa harapan niya. Hindi bagay sa iyo ang tahimik, sabi nito, habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa, parang may iniisip kang malalim. Pero sino ba naman ako para manghimasok? Napairap si Hana, pero ang ngiti sa labi niya ay hindi maitago. At sa tingin mo, ikaw ang sagot sa iniisip ko? Tanong niya, puno ng pabalang pero playful na tono. Depende, sagot ni Ethan, lumalapit ng bahagya. Baka kaya kitang tulungan makalimot. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagiging mas personal ang kanilang usapan. Sa bawat palitan ng salita, parang unti-unting nababasag ang proteksyon ni Hana. Nang magdesisyong maglakad-lakad sa tabing dagat, ang katahimikan ng paligid ay nagbigay ng kakaibang presyon sa pagitan nila. Habang tinitingnan ni Hana ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa dagat, naramdaman niyang dumikit si Ethan sa kanya. Ang ganda ng tanawin, pero mas maganda kapag may kasama kang katulad mo, bulong ni Ethan. Ang boses nito ay halos gumapang sa balat niya. Hindi siya umalis. Hindi rin siya tumugon. Ramdam niya ang init ng hininga nito, malapit sa kaniyang pisngi. Nang lingunin niya ito, ang kanilang mga matay nagtagpo. Ang halik ay nagsimula bilang tanong, may alinlangan, may pag-iingat. Unti-unting lumapit si Ethan, ang kamay niya ay marahang dumaan sa gilid ng mukha ni Hana. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito, pero hindi ito umatras. Hinawakan ni Hana ang braso ni Ethan, malumanay pero puno ng damdamin, parang sinasabing handa na siya. Nang bumigay si Hana, ang tanong ay naging sagot. Inilapit ni Ethan ang kaniyang katawan, ang kanilang mga dibdib ay halos magkadikit. Ang kamay ni Ethan ay bumaba sa baywang ni Hana. Marahang hinihila siya papalapit habang ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ang kanilang mga hiningay naghalo, ang init ay bumalot sa kanilang paligid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa harap ng mga alon, naging ritmo ng kanilang mga kilos ang musika ng dagat. Walang mga salita pero ang damdamin ay malinaw. Ito ay isang gabing kailanman ay hindi nila makakalimutan. Kinabukasan, nagising si Hana na may kakaibang pakiramdam. Bit-bit pa rin ang liham. Pinasya niyang harapin si Ethan. Lumakad siya papunta sa beach kung saan ito nakatayo. Nakangiti ito nang makita siya, pero sa likod ng ngangiting iyon ay may kung anong itinatago. Ano to, Ethan? Tanong niya. Iniiwasan ang matapang na tono pero hindi maitanggi ang galit sa boses niya. Alam mong ayoko ng drama. Pero eto ka, pinipilit akong bumalik sa nakaraan na matagal ko nang nilayasan. Humakbang palapit si Ethan. Hindi ko intensyon na saktan ka, Hana. Pero may mga bagay na kailangan mong malaman. Ano? Tanong niya halos pabulong. Na pinadala ka ni Josh? Naparty ka ng kung anong laro niya para pahirapan ulit ako. Hindi sumagot si Ethan agad. Sa halip, tumingin ito diretso sa mga mata niya. Oh, amin nito. Pinadala niya ako. Gusto niyang malaman kung ano ang hawak mo laban sa kanya. Pero? Ulit ni Hana, ang puso niya ay parang tambol sa kaba. Pero hindi ko akalain na magiging ganito. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hana ang isang lalaking nag-aalangan. Hindi ko akalain na mahuhulog ako sa'yo. Tumawa si Hana pero ito ay puno ng pait.
Ganun na lang. Sasabihin mo na mahal mo ako tapos magpapatawad na lang ako? Hindi ganun kadali, Ethan. Alam ko, sagot nito, ang boses ay mababa. Pero ang totoo, hindi lang ikaw ang may tinatakbuhan. May mga bagay din akong gustong takasan. At sa'yo ko lang nakita ang lakas ng loob na harapin ang lahat ng iyon. Tahimik si Hannah. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang totoo, nararamdaman niya ang sinseridad ni Ethan. Pero paano niya mapagkakatiwalaan ang isang lalaking nagsimula sa kasinungalingan? Hindi ko alam, sabi niya sa wakas. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ako babalik kay Josh. At kung ikaw, Ethan, ay para lang maging tulay pabalik sa kanya, mas mabuti pang kalimutan na lang natin ang lahat ng to. Hinayaan niyang bumagsak ang liham sa buhangin. Tumalikod siya, pero hindi niya napigilang huminto nang marinig ang boses ni Ethan. Hannah, hindi pa ito ang katapusan. Alam mong may dahilan kung bakit tayo nagkita dito. May mga sagot na pareho nating hinahanap. Sa halip na sumagot, muling tiningnan ni Hannah ang alon, ang pagtaas at pagbaba nito. Parang tugon sa gulo ng kaniyang damdamin. Tumalikod siya kay Ethan, naglakad papalayo, dala ang pagdududa, pero may kakaibang damdaming hindi maikakaila. Habang palubog ang araw, isang liham ang iniwan ni Hannah sa mesa ng kwarto niya. Ang nakasulat, ang katapusan ay simula rin. Kung handa kang harapin ang katotohanan, alam mo kung saan ako hahanapin.